guys! Kumusta kayong lahat? Ayan, so mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan. So for today's video, i-share ko sa inyo ang kapupulutan ninyo ng aral guys yung ating video ngayon. I-share ko to sa inyo for awareness. Hindi po para mag-bash, hindi po para mag-judge sa isang kapwa natin. Pero ay para po ito sa awareness, para sa kapwa natin, mga OFW, lalo-lalo na sa gustong pumunta dito sa Romania. So, advance Merry Christmas po sa ating lahat. Sana lahat ay masaya sa darating na Kapaskuhan. So, alam nyo guys, mayroon tayong isang kababayan na tinulungan galing ng Hong Kong. So, si kabayan, of course, nandito na sa Romania. Si kabayan nakapunta na sa Romania. Of course, dahil sa employer. Tama? So, dahil may nag-finance sa kanya na employer, dahil may nagkagusto sa kanya na employer, kaya siya nakapunta dito sa Romania. So, ibig sabihin, na-hire siya papunta dito sa Romania. So, of course, dahil din yan sa tulong natin. So, si kabayan, few months na dito sa Romania ngayon. So, sa few months na ito, si kabayan ay napaka-behave. Sobrang happy yung kanyang mga amo, sobrang thankful ang kanyang mga amo, sobrang satisfied sa kanyang trabaho. So that means, akala nila perfect na. Akala natin bilang isang tumulong, akala natin wala na tayong problema dahil talagang dedicated siya sa kanyang trabaho. Sa madalit sabi, nag-off si kabayan na nung linggo. So after few months, every Sunday talaga siya nag-off. So, these few months, okay lahat. Walang problema. Pag oras nang dapat nasa bahay na siya, talagang nasa bahay na siya. Although, wala namang curfew. So, umuwi lang siya ng maaga. Isang rason bakit gustong-gusto siya ng kanyang mga amo. Dahil nga, ang iniisip nila ay dedicated si kabayan sa trabaho. Ngayon, these few months, nag-off siya. The latest off day was nung Sunday. Anong pizza ngayon? December 17. Nung December 15. Yung latest off day. Si kabayan, the usual sa umaga, umalis na. Which is okay lahat. Pagdating ng alas 8, dumating na si kabayan sa bahay ng amo. Okay lahat. Sabi nga ng amo sa akin, nag-usap-usap pa sila, nagkwentuhan pa sila, nagtawanan pa sila. So, that time, it was 8 o'clock ng gabi, 8:40, mga 8:30 sabi ng amo, pumasok na siya at yung baby at ang asawa niya sa kwarto nila. Ang nanay ng employer na babae nandyan din kasi pumasyal dyan para bisitahin yung apo. So, 8:40, biglang sumigaw ang nanay niya kasi Romanian, hindi marunong mag-English, na tinawag yung anak niya, bilisan mo, kasi yung Pilipina nahulog sa sofa. Bumagsak sa sofa. Nagbigla ang amo, of course, nagtakbuhan kasama yung asawa niya, pati yung baby ko, anong nangyari. Si kabayan, bumagsak na sa sofa. Of course, natakot yung among babae. Binuhat niya si kabayan. Pagbuhat kay kabayan, bigla itong sumuka na napunta sa among babae. Ngayon, sabi ng employer na lalaki na dalhin sa kwarto niya. So yung kamay ng Pilipina inakbay sa among babae sa kanya, naglakad sila papunta ng kwarto niya. So simula sa living hanggang sa kwarto, non-stop ang suka ni kabayan. Nung nasa kwarto na siya, sinabihan siya ng among babae, magbihis ka. Anong ginawa mo? Saan ka galing? Lasing daw siya. Nabigla ang among babae kasi hindi talaga nila nahalata na lasing. Kasi sabi pa nga niya, nag-usap-usap pa sila sa living, nagtawanan pa sila, nagbiruan. Never nilang nahalatang lasing si kabayan. Tapos, pag alas 12 ng gabi, may narinig na naman silang tunog. Nung narinig nila ang tunog na yon, nagtakbuhan na naman sila ng asawa niya sa kwarto ng Pilipina.
Si kabayan, nahulog na naman sa kanyang kama, suka na naman ng suka. Alas 12 ng gabi, yung amo tumatawag sa akin, ang daming messages, ang daming videos, ang daming picture na sinend. Kasi tingnan mo si kabayan, anong nangyari. Natatakot sila bilang isang foreigner sa bahay nila. Gusto nilang tumawag ng pulis, gusto nilang tumawag ng ambulance. Sabi ko, pakalmahin nyo muna, patulogin nyo muna, kasi sigurado akong lasing. Sigurado akong lasing. Natatakot ang mga amo dahil nga first time nilang nag-hire ng Filipina. Natatakot sila baka daw kung ano ang ipinainom sa labas, baka daw ano, basta lahat ng klaseng takot na ramdaman ng kanyang mga amo. So ako bilang isang tumulong makapunta siya dito sa Romania. Siyempre, sinabihan ako ng amo sa nangyari. Although, sabi pa nga nila, wala kang kasalanan kasi hindi mo man hawak yung isip niya. Kasi hindi na siya bata. May mga anak siya sa Pilipinas. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, tumawag ulit ang amo sa akin. Nag-usap kami. Tinanong ko kung nasan si kabayan. Sabi niya, naliligo. Sabi ko, you see, talagang lasing si kabayan. Sabi niya sa akin, kausapin ko daw, tanungin kung sino ang mga kasama. Kasi, ang sabi ni kabayan, hindi daw niya alam kung sino yung mga kasama niya. Minisis ko siya, good morning. Sabi ko, kumusta? Nag-reply siya. Sabi niya na, okay naman po, ganyan-ganyan. Sabi ko, pumunta ka ba kahapon sa off day? Nag-off day ka ba? Nakipag-meeting ka ba yung sa iyong mga kaibigan? Sabi niya, opo. Sabi niya, hindi ka ba nag-off day, ma'am? Sabi niya. Sabi ko, hindi kasi may trabaho ako. Sa madalit sabi, hanggang sa maghapon na lang kami nag-chat-chat, wala siyang sinasabi sa akin. Akala niya hindi ko alam ang nangyari. So, mga alas 4 ng hapon ako na ang nagbukas sa topic. Sabi ko, sis, ano ba ang nangyari? Kasi sabi ko, yung amo mo tumawag sa akin kagabi, pati kanina. So, anong nangyari, sis? Makikinig ako, sabihin mo ang totoo. Makikinig ako, hindi kita i-judge. Talagang makikinig ako. Kasi ayaw ko ng problema. Ayaw ko magka-problema ka, magka-problema yung amo. Makikinig ako, sabihin mo ang totoo. Si kabayan, sabi niya, nalasing po ako kahapon. Sabi ko, sis, sino yung mga kaibigan mo? Kasi sabi ko, lahat dito halos sa Bucharest, kilala ko lahat. Sino ba yung mga kaibigan mo? Sabi ni kabayan, first time daw niyang na-meet, hindi niya kilala, nakipag-inuman siya, marami silang nainom. Kayo na nanonood sa video na ito ngayon, makikipag-inuman ba kayo sa hindi ninyo kilalang Filipina? Makikipagkita ba kayo pag hindi ninyo kilala? Magtatagal ka ba sa samahan ninyo maghapon from the morning until evening kung hindi mo kilala? Sabi ko sa kanya, sis, please, wag naman tayong ganito kasi hindi naman tayo ngayong ipinanganak. Huwag kang mag-alala kasi hindi ako magtatanong sa kasama mo. Gusto ko lang malaman kung sino yung mga kasama mo. Dahil kung ano ang mangyari sa'yo, alam natin, alam ko, alam ng employer kung sino ang i-inform. Kung sino ang pamilya mo, sabi ko nga sa kanya, baka pwedeng makausap natin yung pamilya mo. Sabi ko sa kanya, may problema ka ba? Nahihirapan ka ba sa trabaho? May sakit ka ba? Sabihin mo kung bakit. Wala lahat. Sabi niya, napaka-happy niya sa trabaho niya, sobrang bait ng kanyang mga amo, isa lang ang bata na baby, apartment ang bahay. So, wala siyang problema, wala sa pamilya, wala sa trabaho, walang sakit. So, gusto lang niyang mag-enjoy. Diba? Sabi pa nga ng amo, dito sa Romania, open country tayo. Pwede tayo mag-enjoy as long as off day tayo, as long as may time tayo. Sabi pa nga ng amo, pwede kang mag-inom. Pwede kayong mag-inom kahit saan. Basta kaya ng iyong katawan. Ito si kabayan, tiningnan yung kanyang damit na hinubad sa suot na off din na yan. Grabe ang dumi ng kanyang damit. So, ibig sabihin kahit sa labas, maraming beses siyang nadulas. Sobra talaga ang kalasingan niya.
Sabi ko sa kanya, sis, paano ka nakauwi? Hinatid daw siya ng Filipina na hindi niya ulit kilala. Sabi ko, paano nangyari? Pinulot ka ng Filipina at hinatid ka. Paano nalaman ng address? Kasi lasing ka. Nung pinapakita sa kanya ang picture ng kanyang amo, wala siya alam lahat. Hindi niya alam ang nangyari lahat. So, nangyari na ang kinatatakutan ko, paano kung maulit-ulit? Paano kung ulitin mo ulit? Kasi, hindi natin alam. Mag-isa ka lang sa bahay ng amo, iniiwan sa iyo yung bata na nagkaisa-isang anak na napaka-precious na sa kahit sinong employer. Paano ka mapagkakatiwalaan sa ipinakita mo sa loob ng ilang buwan pa lamang? Si kabayan, nagsorry siya sa amo, nagsorry din siya sa akin, hindi na daw niya uulitin. Sabi ko kay kabayan, alam mo, kung gusto mo ng tutuing kaibigan, i-guide kita, bibigyan kita ng mga kaibigan mo na makakasama mo every Sunday, na talagang kilala mo, kilala ko na i-recommend ko sa iyo na magiging kaibigan mo, na napakamabuting tao, na i-guide ka talaga nila sa tamang daan, hindi sa inuman, hindi sa kung saan. Although, karapatan natin lahat yan na mag-enjoy, pero please, wag po natin kalimutan na pumunta tayo dito sa Romania. During the interview, alam nyo, wag nyo kalimutan ang sinasabi natin sa ating mga amo. Maganda tayong magtrabaho, we are behave, we are everything. Na lahat ng makaganda, sinasabi natin sa ating sarili para mahal tayo ng ating amo. Tapos pagdating dito sa Romania, babagsak ka dyan sa bahay ng amo dahil lasing ka. Susuka ka sa loob ng bahay nila dahil lasing ka. Nakakahiya, hindi lang kay kabayan, kundi tayong lahat. Image lahat ng Filipina. Hindi ito maiiwasan ang employer magwikwento tatawag sa kaibigan niya. Tatawag sa isa pang kaibigan dahil natakot. Anong gagawin ko? Natumba yung katulong ko. Natumba yung nani ko, sumuka. Anong gagawin ko? So, connect. Sino ang sira? Hindi lang si kabayan, tayong lahat na Filipina dito sa Romania. So, please, dapat alam natin ang ating ginagawa. Maging responsable tayo sa ating ginagawa. Pumunta tayo sa Romania para magtrabaho, makasuporta sa ating pamilya sa Pilipinas. Hindi para makipag-inuman o uwi sa bahay ng amo na lasing, susuka, maglulupasay dyan, mahuhulog sa higaan, mahuhulog sa sopa. Kung ako ang amo, send back talaga agad. Pero napakabait ang amo, inintindi pa rin siya. Pero isang bisis na lang. Pag mangyari ulit, sabi ng amo, Lisa, we are so sorry, we need to send her back. Sana mapulutan ninyo ng aral. Please comment below sa inyong mga katanungan at mag-iingat po lahat. Inuulit ko, advance Merry Christmas po sa ating lahat. Bye!